kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Grabe ang injury ni Jared McCain, sinugod sa ospital. Pagbabalik ni Lonzo Ball, emosyonal sa locker room. Curry, sinabing may masasaktan sa rotation ng Warriors. Giannis, viral ang sinabing trade. Si Jared McCain, ang 16th overall pick ng Sixers sa draft ngayong taon, ay dinala sa ospital matapos bumagsak ng malakas sa kanyang likod habang sinusubukang makakuha ng rebound sa isang preseason game nitong Miyerkules ng gabi. Nangyari ang nakakatakot na sandali sa mga huling minuto ng laro laban sa Nets nang magbanggaan si McCain at isang defender ng Brooklyn at bumagsak siya ng patalikod, tila tumama ang ulo at malakas na bumagsak sa kanyang likuran. Agad na napansin ng mga opisyal ang nangyari at pinatigil ang laro upang masuri ng mga trainer ng Philadelphia si McCain na nakahiga sa sahig ng ilang minuto sa sakit sa Wells Fargo Center. Sa huli, nakatayo si McCain at inakay palabas ng court. Siya ay dinala sa isang lokal na ospital sa lugar ng Dallas upang suriin para sa concussion. Mabigat ang nangyari, sabi ni Coach Nick Nurse ng Sixers sa mga reporter. Papunta siya sa ospital para masuri. Malinaw na nahirapan siyang huminga. Marahil napatigil ang paghinga niya. Hindi sigurado kung ano talaga ang nangyari doon. Pero ngayon ko lang nakita ang ganitong insidente. Kaya sana ay ayos lang siya at hintayin natin ang ulat mula sa ospital. Okay na siya, sabi ni Kelly Oubre Jr. ayon sa Sixers Wire. Nakakatakot talaga. Buti na lang ay nagawa niyang saluhin ang sarili niya. Hindi siya bumagsak ng direkta sa likod. Mararamdaman niya ito bukas. Yan ang sinasabi namin sa kanya. Kailangan lang niyang magdahan-dahan at siguraduhin na 100% siyang handa sa opening night. Si McCain ay nagkaroon ng matatag na training camp at nakatanggap ng papuri mula sa mga miyembro ng organisasyon, kabilang na si Sixers superstar Joel Embiid. Marahil ang pinakamahusay naming player ay si Jared McCain at maganda yon, sabi ni Embiid nung mas maaga ngayong buwan. Nakikipagpaligsahan siya. Matibay siya, nakikipagkompetisyon, siya ay mahusay sa pag-shoot. Napakahusay ng kanyang shooting, mahusay ang energy niya. Si McCain ay nagtala ng 9 points and 7 rebounds in 23 minutes bago mangyari ang insidente. Ano sa tingin nyo? Maging una sa pagkomento. Sa sumunod na balita, matapos ang 3 operasyon sa tuhod at mahigit 2 taon na hindi naglaro, sa wakas ay nakabalik na sa court ang guard ng Chicago Bulls na si Lonzo Ball. Naglaro si Ball sa kanyang unang NBA game kahit preseason matapos ang mahigit 2 taon nitong Miyerkules ng gabi nang hinarap ng Bulls ang Minnesota Timberwolves. Ito ang unang laro niya mula pa noong January 14, 2022. Mainit na sinalubong siya ng mga fans sa United Center at agad niyang ipinasok ang isang corner 3-pointer. Nagtapos si Ball na may 10 puntos, 1 assist at 1 rebound. Nakashoot siya ng 4 sa 6 na attempts sa loob ng 15 minutong paglalaro. 1 minuto na mas mababa kaysa sa itinakdang oras na pwede siyang maglaro. Mahaba, sobrang haba, ani ni Ball tungkol sa kanyang recovery nitong Miyerkules pagkatapos ng team's shoot around ayon kay Jamal Collier ng ESPN. Pero kung babalikan ko, mas mabilis itong lumipas kaysa sa inakala ko. Nang sinabi nila sa akin na 18 more months recovery matapos ang 2nd operasyon, parang imposible yon sa oras na yon, pero nandito na ako. Bumagsak si Ball dahil sa meniscus injury sa kanyang kaliwang tuhod noong January 2022 at sumailalim siya sa arthroscopic surgery para ayusin ito. Ngunit pagkatapos ng operasyon, nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang tuhod at kinailangan ng isa pang operasyon noong taglagas. Inaasahan ng Bulls na makakabalik siya bago matapos ang 2022-23 season. Ngunit pinahinto na nila siya noong February 2023. Nagtamo siya ng 2nd operasyon noong Marso na nagresulta sa hindi na siya nakapaglaro sa buong nakaraang season. Sa kabuuan, 35 games lang ang nilaro ni Ball sa nakaraang 3 taon. Bagamat sapat na ang sunod-sunod na mga setback at operasyon para sukuan ang laro, naniniwala pa rin si Ball na makakatulong siya sa panalo ng Bulls. Ang dating number 2 overall draft pick ay nag-average ng career high na 14.6 points, 5.7 assists, and 4.8 rebounds per game on the 2020-21 season kasama ang New Orleans Pelicans na siyang huli niyang kumpletong season. Hindi na ito ang parehong katawan na sinimulan ko, sabi ni Ball, pero naniniwala akong kaya ko pa ring maging produktibo at epektibo sa court, kaya patuloy pa rin akong sumusubok maglaro.
Hindi pa tiyak kung paano gagamitin ng Bulls si Ball ngayong season, lalo na sa umpisa habang sinusubukan niyang bumalik sa laro. Nakaranas din siya ng pananakit sa kanyang tuhod sa preseason na ayon sa kanya ay inaasahan na. Kailangan nilang bantayan ito buong season. May magandang plano kami ngayon pero sa tingin ko magbabago ito habang tumatakbo ang taon, sabi niya. Araw-araw ay iba't ibang hamon na kailangan lang naming harapin. Maaaring hindi na siya ang parehong player gaya ng dati, pero sa wakas, naglalaro na muli si Lonzo ng basketball. Ano man ang mangyari sa natitirang bahagi ng kanyang career, ito ang unang hakbang pabalik. Ito na kaya ang pagkakataon ng Bulls para makabalik sa playoffs? Ano sa tingin nyo? Sa kabila naman, ang Golden State Warriors ay papasok sa season na may isa sa pinakamalalim na roster na nagkaroon sila sa loob ng mahabang panahon, marahil pinakamalalim sa panahon ni Steph Curry. Ang pag-figure out kung saan ilalagay ang mga minuto ng bawat player ay isang hamon para kay head coach Steve Kerr, ngunit isa rin itong kalamangan. Hindi mo maiiwasan na may masasaktan ang damdamin na hindi naman masamang bagay. Bahagi ito ng NBA, bahagi ito ng aming team, marahil sa pinakamataas na antas dahil may 13 players na maaaring magpaliwanag na dapat silang mapasama sa lehitimong rotation. Limitado lang ang oras ng paglalaro na maaaring ipamigay, sabi ni Curry. Magiging mahirap ang pagbibigay ng tamang oras sa bawat karapat-dapat na player, lalo na sa guard positions. Sina GP2, Podziemski, Moody, Buddy Hield at DeAnthony Melton ay lahat may malakas na argumento na dapat silang maglaro ng malaking minuto, pero hindi pa kasama rito ang mahigit 30 minuto kada gabi na ilalaan para kay Curry. May isa o higit pang mga player na maaaring hindi makakuha ng sapat na oras sa paglalaro. Masasaktan talaga ang damdamin, pero dapat manatiling motivated ang mga tao at handa sa paglalaro. Magkakaroon ka ng pagkakataon at kung mananatili kang nakafocus sa araw-araw na proseso, kapag dumating ang pagkakataon magiging handa ka, sabi ni Curry. Mukhang tiyak na sina Hield, Podziemski at Melton ay magkakaroon ng malaking bahagi sa rotation sa simula ng season, ngunit maaaring magbago ang lahat sa mahaba-habang season. Hindi nakakagulat kung may 13 players na magkakaroon ng mahalagang papel sa ilang punto ng taon para sa Golden State. And speaking of Warriors, ang pangarap na Giannis Antetokounmpo to Warriors ay maaaring hindi pa tuluyang patay. Matapos ang sunod-sunod na pagkadismaya sa mga nakaraang campaign, pabirong sinabi ng superstar ng Bucks na maaaring siya ay matrade kung muli silang mabigo sa paparating na NBA season. Sa isang eksklusibong ulat mula kay Sam Amick ng The Athletic, hinila ni Antetokounmpo ang isang staff ng Bucks bago tanungin ito ng isang prangkang tanong. Kung hindi tayo manalo ngayong taon, matatanggal ka ba sa trabaho? Tanong ni Antetokounmpo sa staff. Nasa isip mo ba tulad ng, paano kung hindi maganda ang kalabasan ngayong taon? Oo, kung hindi tayo manalo ng kampyonato, maaaring matrade ako. Oo, ganito ang trabahong meron tayo. Ganito ang mundong ginagalawan natin. Lahat ito ay para sa lahat. Matagal nang iniuugnay si Giannis sa Golden State at lalo pang lumakas ang expectation dahil sa hayagang paghanga ng 2-time MVP sa superstar ng Warriors na si Steph Curry. Matapos manalo ng NBA Finals noong 2021, hindi naging maganda ang takbo ng Milwaukee sa postseason, kung saan natanggal ang Bucks sa unang round sa nakaraang 2 season. Maraming pagbabago ang naranasan ng Milwaukee sa nakaraang ilang season, kabilang ang pagkuha sa All-NBA point guard na si Damian Lillard at pagdala ng respetadong coach na si Doc Rivers. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang kapalaran ng Bucks sa playoffs, na nagdagdag ng mas malaking pressure kay Giannis at sa nag-iisang NBA team na kanyang nakilala. Si Giannis kaya ang hinihintay ng Warriors para makabalik sa kampyonato? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.